Okay, good evening brothers and sisters. Welcome sa ating weekly catechism. Hindi nagtatrabaho ang Facebook ngayon. No? Bakit kaya? So, i-record na lang natin ito mamaya sa YouTube. So, good evening sa iyo, Brother Ray. Before that, let us have a short prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, good evening, brothers and sisters. Ang topic natin for this evening is about virtues. Okay. Ang virtues, mga kapatid, ito ay katangian or ugali. Nung tayo ay bininyagan, tayo ay nakatanggap ng theological virtues at saka moral virtues. Ito ay mga katangian at ugali na binigay sa atin ng Diyos. Maliban dito sa tinatawag na theological virtues at moral virtues, meron pang isa, natural virtue. Yung natural virtue ay ito ay nade-develop, no? Nade-develop natin sa pamamagitan ng pag-ulit, no? Ulit-ulit na paggawa ng isang katangian o isang ugali hanggang ito ay magiging nakasanayan na. Kagaya na pag-exercise, no? Sa simula, mahirap, pero pag nakasanayan na, ito ay nagiging ating habit or ugali. Ang natural virtue ay sila ay magkaagapay ng theological virtue at saka moral virtue. Nung tayo ay bininyagan, ang natanggap nating pinaka-espesyal ay ang sanctifying grace. Ang sanctifying grace ay ang buhay ng Diyos, ng Santissima Trinidad, Father, Son, Holy Spirit, na dumadaloy sa ating kaluluwa, sa ating buhay. Sanctifying grace, yun ay buhay ng Diyos, binabahagi sa atin. Ito ay dumadaloy sa atin. Ang tingin ng Diyos sa atin ay parang siya ay andun sa atin. No? Nagiging nagiging kalugod-lugod. No? Nagiging kalugod-lugod tayo sa kanyang paningin pag tayo ay nababahagi ng sanctifying grace. Yan ang pinaka-espesyal sa lahat. Maliban sa sanctifying grace, binigyan din tayo, binuhos din sa ating kaluluwa ang theological virtues, itong mga katangian, no? Na katangian ng mga mabubuti para sa ating kaligtasan. Dalawa, theological at saka moral. Yung theological virtue, ang kaibahan niya sa moral virtue ay ang object. Meaning, kung sino yung kanyang object. Ang object ng theological virtue ay ang Panginoon. Ang object ng moral virtue ay ang ating relasyon sa tao. Okay. So, from the word theo means God. No? So, itong katangian na to ay ang object, ang relasyon natin sa Diyos. Ang moral virtue, relasyon sa
ating kapwa. Okay. Example ng theological virtue, tatlo lang ito. Faith, hope, and love. No? Faith, hope, and love. Madaling i-memorize, theological virtue. Nung tayo bininyagan, meron na tayo niyan, automatic, nilagay sa atin. Meron tayong faith kay God, meron tayong hope kay God, at meron tayong love kay God. So, si God ang object. Ang moral virtue ay marami. Pero before tayo pupunta sa moral virtue, tatalakayin muna natin ang theological virtue. Okay? Faith, hope, love. Sabi ni St. Paul, di ba? In the end, three remains. Faith, hope, and love. And the most important is love. Diyan galing yan. Now, faith. Ang definition sa Catechism of the Catholic Church ng faith is ito yung virtue, katangian na pinaniniwalaan natin lahat na ipinahayag ng Diyos sa atin. Yung ipinahayag niya sa pamamagitan ng simbahan. Kasi wala namang loudspeaker galing sa langit na nag-a-announce kung ano yung mga katotohanan na gusto niyang ibutyag at ipahayag. Kaya nga nagtatag siya ng simbahan, kasi ang simbahan doon ang taga-pangalaga ng mga katotohanan. Siya yung taga-hayag. So, sino naghayag? Ang Diyos. No? Galing sa Diyos, ipinasa sa simbahan, ang simbahan yung taga-pagturo at taga-pahayag. So, hindi mo pwedeng mahiwalay ang simbahan at ang Diyos. No? We believe in God and we believe all that He has said. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ipinahayag niya, no, pinaniwalaan natin, no, sa pamamagitan ng simbahan na kanyang itinatag, the Catholic Church. At ang ating faith, pananampalataya, no, ito ay useless kung wala itong gawa. Ito ay faith without works is dead. So, pananampalataya, may gawa sa diwa ng pagmamahal through charity. Okay. Now, ang faith ay importante. Ito ang sa tatlo, kung pwede itong mawala. Pwede itong mawala ang faith, pwedeng mawala ang hope, pwedeng mawala ang charity. Ang pinakaunang mawala dyan, no? For example, nawala yung charity, yung love of God mo, no? Charity is love of God. Pag nakagawa ka ng mortal sin, mawawala yung charity. Mawawala ang sanctifying grace. Pero meron pang hope, meron pang faith. So, andyan pa yan. Kung mawala ang hope, no? Meron pang faith, hindi pa mawawala ang faith. Yan ang pinaka-huli na mawala. For example, no? Now, pero, useless pa rin kahit meron kang faith. Di ba, maraming tao dyan magagaling sa Bible, magagaling sa doktrina, sa simbahan, pero hindi nabubuhay sa moral, kung ayon sa kautusan ng Diyos. So, ang faith na ito ay dead faith. No? Pwede pa siyang magiging mabalik ang kanyang pagiging, ang buhay niya sa buhay Kristiyano kung siya ay magsisisi. Siya ay mag-confess, magbalik loob, dahil meron pa siyang pananampalataya. So, if he confess, he will renounce his sin, mababalik yung faith, hope, and love. No? Pero hanggang wala siyang charity at wala siyang hope, hindi siya buhay na member. No? Hanggang
sa isipan at saka intellect lang. Sa hanggang kaalaman lang yung faith niya. Yun. Pero, kung sa tatlo, faith yung mawawala, meaning tatalikuran niya ang kanyang pananampalataya, hindi na siya naniniwala, automatic ang tatlo tanggal. No? So, napaka-importante ng faith kasi hindi ka naman pwede magmahal sa Diyos na hindi mo pinaniniwalaan. Hindi ka naman pwedeng umasa, hope, sa Diyos na hindi mo pinaniniwalaan. Kaya napaka-importante ng faith. Kaya una ang faith. Although, pinaka-importante sa lahat ang love, pero nasa huli siya dahil hindi ka naman pwedeng magmahal sa Diyos na hindi mo pinaniniwalaan. Kaya pag walang faith, automatic walang hope, walang love. Pero kung yung love lang yung nawala, hope nawala, mayroon pang faith, may pag-asa pa. No? Pero kailangan ang tatlo magkakasama parate para ikaw ay maligtas. Faith, hope, and love, tatlo yan magkasama para maligtas. Okay. Ang faith natin mga kapatid, itong katangian na binigay ng Diyos sa atin, according to Catechism, kailangan din siya, meron tayong responsibility. Kailangan siyang i-practice ang faith. Kailangan siyang i-develop. Kailangan siyang i-maintain. At kailangan siyang i-profess, ipahayag sa iba ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng ang faith natin ay private matter. Kailangan siyang public. I-profess natin. Witness of our salvation. Kailangan, no? Ipahayag natin sa iba. Kasi ang sabi ni Jesus, kung sino man na deny, ikinahihiya ako sa harap ng tao, ikahihiya ko rin siya sa harap ng aking Ama. So, kailangan nating mag-profess. No? Hindi pwedeng ang ating faith is only a private matter. We have to share it, propagate it, kahit na ang ating buhay ay nanganganib in the midst of persecution. No? We should follow Christ in the way of the cross. We have to profess it and bear it. Confidently bear witness. Now, punta tayo sa hope. Ang hope ay ang pag-asa. No? Yung faith, pananampalataya na ikaw ay lubos na naniniwala. Yung hope, ikaw ay lubos na umaasa. Kay sino ka umaasa? Sa Diyos. So, before ka magkaroon ng pag-asa, dapat naniniwala ka. For example, etong iyong kaibigan, kilala mo siya na mapagkatiwalaan. Dahil alam mong mapagkatiwalaan, umaasa ka sa kanyang salita. Na pag sinabi niya, darating siya mamayang alas 5, umaasa ka na darating siya, tutuparin niya ang sinasabi niya. Yun din. Dahil naniniwala ka na kapani-paniwala na buhay ang Diyos, siya ay totoo sa mga sinasabi niya. Ikaw ay umaasa sa mga pangako niya na dadalhin ka niya sa langit. At tutulungan ka niya na maabot mo ang langit. No? Hindi ka niya pababayaan. Tutulungan ka niya, ibibigay niya ang lahat na kailangan mo upang makamit mo ang kaharian. Makamit mo ang langit na magiging kasama mo siya. No? So, ang hope ay umaasa tayo
sa kanyang kapangyarihan. Hindi tayo umaasa sa ating sarili. No? Hindi tayo pwedeng umasa sa ating sarili. It is the Holy Spirit. Kaya ang nangyayari, maraming taong nagkakasala sa Diyos dahil kulang ang kanilang hope. Kulang ang kanilang tiwala sa Diyos. Naniniwala sila na may Diyos, naniniwala sila na ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit kulang naman ang kanilang pag-asa, ang pagtiwala, kaya gagawa sila ng mga kasalanan. Example, magsisinungaling, mag-cheating, corruption, kasi pag hindi sila gumawa ng corruption, mangdadaya, baka kukonti ang kanilang ganansya, kukonti ang kanilang income, or gagawa sila ng mga bagay na mga pinagbabawal sa kautusan ng Diyos. Kasi hindi sila naniniwala na kaya silang tulungan ng Diyos. Very common example, pinagbabawal ang artificial contraception. Pero kahit alam nilang bawal dahil natatakot silang magkaanak at ayaw na talaga nilang magkaanak dahil mahirap sila, ginagawa pa rin nila ang artificial contraception, condom, pills, o mga ligation. Kasi wala silang tiwala sa Diyos na kung may lalabas man na bata, for example, kahit sila ay nag-natural, family planning, tutulungan sila ng Diyos na maitaguyod at mabuhay yung batang yon. Kaya lang wala silang tiwala sa Diyos, they put matters into their own hands. Kaya gagawa sila ng mga pinababawal ng Diyos. Example ng walang hope. At isa sa mga example ng walang hope ay si Judas. No? Nawalan siya. Kilala niya ang Diyos. May pananampalataya siya, pero nawalan siya ng pag-asa. Sin against hope is despair. Kaya malaking kasalanan ang pagiging desperado, pagkawala ng pag-asa. That is sin against hope. No? So, kung meron kang hope, ikaw ay matutulungan para maalayo sa discouragement. It sustains us from times of abandonment. At parati nating iniisip ang ating future, the Beatitudes. Our eternal happiness is God. By the way, isingit ko lang ito konti. Ang promise ni Mama Mary kay Saint Gertrude, kasi maraming iba na pag sila ay nag-serve kay God, nag-expect sila na maging happy. No? Dapat maging happy sila sa mundong ito. Lahat ng pamilya nila ay matiwasay, walang problema, walang kontrabida, happy. Tapos pag hindi ito nakamit, magtatampo, hindi na magsiserve, hindi na magpapatuloy sa kanilang prayer, hindi na magpapatuloy sa pagiging banal. No? Kasi walang kwenta, walang effect daw. Ang sabi ni Mama Mary kay Saint Gertrude, remember, I cannot promise you happiness in this life, but I can promise you happiness in the next life. So, yun ang pinapromise ng Diyos sa atin. Happiness in the next life. Wala siyang pinapromise na maging happy tayo. Ibig sabihin, hindi naman masama kung maging happy tayo for this life. Pero may mga tao talaga, dahil sa inhustisya ng mundong ito, sa kasamaan, hindi mo talaga ma-expect always na pare-pareho tayo ng tadhana, na pare-pareho tayo maging happy. Meron talaga, we will become victim of injustice of other people because of the freedom of the free will.
Kaya nagsasuffer tayo sa freedom ng ibang tao. So kung hindi man natin makamit ang kaligayahan na lubos dito sa mundo, God promised us na ibibigay niya in the next life. Okay, again, sabihin ko ang promise ni Mama Mary kay St. Gertrude. I cannot promise you happiness in this life, but I can assure you happiness in the next. No? Sinabi ko to dahil maraming nagpapa-advise sa akin, napakawalang hiya ng kanilang asawa, no? Nagdadala ng kabit, parang wala lang, tapos sila nagdurusa, dinudurog ang puso nila, 20 years na nagdadasal, wala pa rin, nagbago, hindi pa rin nagbabago kanilang mister, ganun pa rin, walang hiya pa rin. So, paano daw nila makakamtan ang kaligayahan? Kaya ito, no? Kung hindi man natin makakamtan ang kaligayahan dito sa mundo, for sure, 100% makakamtan natin pag tayo ay umaasa sa Diyos. Now, next, charity. To faith, hope, charity. Or, and in other words, charity means or love. No? Faith, hope, love. Or faith, hope, charity. Meaning ng charity or love, pag nakarinig kayo ng charity, ano yan? Ibig sabihin yan, love yan na biblical. Kasi general term yung love. When you say charity, love of God. Yan ang ibig sabihin. Uy, wala palang slide. Sayang. Share screen ko. Buti na lang sinabi mo, sis. Share screen. Kalimutan kong i-ano. Yan, nakita na ng slide, sis. Nakita na ang slide. Yan. Sino yung nag-chat? Sis Joanne, nakikita niyo na ba ang PowerPoint? Okay, patuloy ko na lang. Charity. Ang charity, yan ay katangian o virtue na mamahalin natin ang Diyos, no? Above all things, above all sa lahat-lahat. At mamahalin natin ang ating kapwa dahil kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. So balik pa rin sa Diyos. So ito yung tawag na supernatural. So, itong mga katangian na ito ay galing sa langit. So, kailangan ang ating pagmamahal ay supernatural. Pag ito ay natural na pagmamahal, hindi ito nakakaligtas. No? Hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng sinabi ko na supernatural? Kasi merong tinatawag na love, natural love. Pag hindi ka pa bininyagan, hindi mo pa natanggap itong charity. Love pa lang, ordinary love. For example, kung meron kang mortal sin, no? Meron kang mortal sin, wala kang charity. So, ang love mo para kay God, kung may pagmamahal ka man talaga sa kay God, that is only natural. Hindi, kahit iniisip mo, love ko naman si God. Pero yung love na yan, nagiging natural. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. So, kahit sa tingin mo pa, grabe yung feelings mo na love mo, kahit magdamag ka pang magkanta ng mga praising worship songs. Pag meron kang mortal sin sa kaluluwa mo, na hindi mo pa napagsisihan, hindi yan pagmamahal, hindi yan charity. No? That is just ordinary love. Hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. So, kailangan para mamahal natin ang Diyos na katanggap-tanggap, dapat supernatural. At ang supernatural na love ay charity. No? Ito ay natanggap natin sa binyag. So, magtutulungan ang natural at saka supernatural.
na love. So we love God above all things. And then, kailangan din, mahalin din natin ating kapwa. Hindi pwedeng ang Diyos lang ang ating mahalin. No? Dapat mahalin natin ang ating kapwa na nakikita. Pero hindi pwede na kapwa mo lang mamahalin mo at wala kang pakialam sa Diyos. Hindi pwede. Ang rason kung bakit minamahal mo ang kapwa mo ay ang Diyos. Hindi automatic na pag minahal mo ang kapwa mo, automatic mamamahal mo na rin ang Diyos. Hindi yan. Kaya dito sabi ni St. Paul doon sa 2 Corinthians, kung wala akong charity, I am nothing. Kahit ibigay ko pa lahat ng aking mga kayamanan sa mahihirap, wala pa rin. Kahit ako ay magsasalita na parang anghel, di ba? Wala pa rin, useless. Kahit ano pang mga dunong ko, mga sacrifice ko. Pag wala akong charity. Kasi yung charity, nawawala yan pag meron tayong mortal sin. No? The greatest of all is charity. Now, so kompleto na. Faith, hope, charity. Punta tayo sa moral virtue. Ang moral virtue, mga kapatid, ay ito ang mga katangian, ugali na binigay sa atin ng Diyos para tayo ay magkakaroon ng magandang relasyon sa ating kapwa. So, it is divided into 4. So, meron actually 54 virtues, 54 moral virtues, pero it is divided into 4 divisions. Prudence, justice, fortitude, and temperance. Okay. Isa-isahin natin to. Yung prudence, according to the Catechism of the Catholic Church, prudence, ito yung dunong. Kung sa madaling salita pa, mga kapatid, ito ay parang common sense. No? Common sense. Marunong ka, kung meron ka nito, meron kang prudence, marunong kang mag-apply. Marunong kang gamitin ang iyong mga karunungan, ang iyong pananampalataya sa tamang paraan, depende sa sitwasyon, no? Depende sa marunong kang bumagay. Hindi ibig sabihin na, for example, tama yung sasabihin mo, ay basta mo na lang sabihin na hindi mo binabagay sa sitwasyon, sa emosyon ng tao, o sa circumstansya. Okay. Marami to. Under sa prudence, no? Marami tong example. Okay. So, ang prudence is the practical reason to discern our true good and to choose the right means of achieving it. So, para siyang magkalapit sa wisdom. Alam mo kung ano ang pinakamaganda para sa iyo. Anong pinakamaganda para sa iyo? Ang Diyos. Ang relasyon mo sa Diyos. Now, ang prudence ay i-guide ka na ang iyong paggamit ng iyong pananampalataya at para ikaw ay mapunta sa langit ay kaaya-aya. No? For example na lang ha. May nangyayaring mga scandal ngayon sa simbahan. No? Maraming scandal. Minsan ako, I am tempted na mag-discuss ng mga scandal, ng mga kaparian, mga kapalpakan ng mga taong simbahan, yung mga ganon, at magkokomentaryo. Pero, pag ginamit ko yung prudence,
binabawalan ko yung sarili ko na gawin yon. Dahil, iniisip ko, hindi lang mga Katoliko ang naririnig, at pag iyan ay sinabi ko, kahit totoo yan, na didiscuss natin yung mga problema ng simbahan, may mga taong hindi nila lubos maintindihan at baka ma-weaken ang kanilang faith. So, prudence tells me na avoid talking about it. Yung prudence tells me that I will discuss things that elevates the faith, encourages holiness, goodness, and repentance. Instead of talking things, meaning, alam mo yung priority na pinaka nakakatulong at hindi na nakakawala ng inspirasyon sa iba. So, yan ang pinaka example na maisip ko ngayon. No? Okay. Under sa prudence ay memory. So, the virtue of memory. Yung pag meron ka nito, na pasalamat ka sa Diyos, no? Na naalala mo yung mga tamang mga bagay-bagay, no? By which one remembers the right things pertaining to the action and its circumstances. Yung mga bagay na nakakatulong, no? Mga bagay na nakakatulong. So, may mga taong madali nilang maalala. So, this is virtue. Actually, memory is a virtue. Number 2, understanding. Madali kang makaintindi ng mga principles, no? And the natures of various situations. So, it is also under prudence. Okay, always remember, para hindi kayo mawala, lahat ito under sa prudence. Kung paano i-apply ang iyong faith in the right way. Understanding. Sa Latin, intellectus. Number 3, docility. Ito yung katangian na marunong kang mag-lead ng ibang tao at at the same time, tumatanggap ka rin ng advice from others. Hindi yung puro ikaw lang. Docility. Number 4, shrewdness. So, merong shrewdness na ng dadaya, magulang, no? Nanggugulang. Etong shrewdness na ito ay ibig sabihin, mabilis ka mag-isip. Ha? Mabilis ka mag-isip kung paano mo gampanan yung mga duties mo, tungkulin mo, at paano mo yung malulusutan yung mga ibang mga suliranin. Shrewdness. It is a virtue. Number 5, the virtue of reason. Ratio. No? So, marunong kang paliwanag. Marunong kang mag-analyze, no? Sa kung ano-ano mga sitwasyon. Meron kang logic. Number 5, foresight. The virtue of foresight. So, nakikita mo, hindi lang ikaw ay hanggang ngayong panahon lang, ngayong araw lang, nalalaman mo yung ano ang repercussion, anong magiging resulta sa gagawin mo. Mayroon kang foresight. Nakapapaghandaan mo ang darating. Hindi yung gawa ka lang ng gawa, desisyon ka lang desisyon. Alam mo yung kung pag ginawa mo ito yung hahantungan niya. So, meron kang virtue of foresight. Number 7, for circumspection. No? Nakikita mo yung sarili mo, no? Natatrack mo kung saan ka na sa buhay. Ano na ikaw ang spiritual life mo? Lumalago ba? O nasa baba ka pa? Nasa taas ka pa? No? You can keep track
Yung iba kasi, pag walang virtue of circumspection, walang direksyon ng buhay. Bara-bara lang. Pero itong virtue of circumspection, nakikip track mo. No? Para kang may mapa kung saan ka na sa buhay. Number 8, caution. So, ito yung virtue na base sa yung mga past experience, naalala mo yung mga ano mong dapat iwasan, anong dapat mong hakbang na gagawin, no? Para ikaw ay hindi mapunta sa kasamaan. Knowledge of the past action. So, meron kang virtue. So, yung iba, ito yung sinasabi na some people do not learn from their mistakes. So, pag meron kang caution, virtue of caution, usually hindi mo na nauulit ilang beses yung mga kakamali mo kasi naalala mo at doon ka nagle-learn from your mistakes. Okay. Ito yung potential parts ng prudence. Dugtong pa rin ng prudence, good counsel. Or sa Latin, eubulia. Ito yung ugali na tumatanggap ka ng advice from other people. Nagsisik. Hindi lang tumatanggap, naghihingi ka ng advice or counsel from other people. Synesis, the ability to know what to do when the common law applies. So, easily understood kasi paano mo i-apply ang batas. Kung ano yung mga nakasunduang mga rules and commandments dyan sa grupo or sa komunidad, kung ano yung mga alituntunin, alam mong i-apply. Synesis. Itong genome, ito yung virtue na anong gagawin mo kung walang alintuntunin tungkol dito. No? If the common law does not apply, walang alintuntunin, alam mong mag-improvise. No? Okay, punta tayo sa pangalawa. Yun ang prudence. So, napansin niyo yung prudence is about kung paano para siyang kung i-synthesize mo into one word, para siyang common sense. Diba? Yung prudence. How to act. Another example sa prudence, maganda, nakakatulong ang pag-fasting, ayuno. Pero ang prudence tells you na hindi pwedeng mag-fasting ng ilang araw na hindi ka sanay. For example, first time mong mag-fasting, magfa-fasting ka agad ng 40 days. Prudence tells you na hindi siya prudent. Hindi prudent. Hindi siya karapat-dapat mamamatay ka. Yan, another example. Napunta tayo sa justice. Ang justice ay justisya sa Tagalog. According to Catechism, the Catholic Church, 1807, pag sinortcut natin to, binibigay natin sa Diyos kung anong para sa Diyos, at binibigay natin sa tao kung anong para sa tao, sa kapwa natin. Gaya, yun ang sinabi ni Jesus, di ba? Give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. So, yun ang justice. Kung anong para sa kapwa mo, bigay mo. No? Number 1, under virtue of justice is commutative. Yung pag meron ka nito, ikaw ay hindi nanggugulang. Hindi ikaw nagte-take advantage. Gusto mo fair parate sa kapwa. Number 2, legal. The virtue of legal means gusto mo parate ang common good para sa lahat ng tao. No? Hindi lang ito tungkol sa
sino yung kaharap mo, individual, kundi sa lahat ng tao. So, this involves kung nasa person of authority ka, meron kang authority sa government. Distributive. Virtue of distributive, meaning, gusto mo pantay-pantay ang pagbibigay. No? Walang nalalamangan, walang nakukulangan. No? So, lalo na pag ikaw ay in charge sa government, so magandang virtue ito. At kahit naman lang sa loob ng bahay o sa school, gusto mo pantay-pantay at walang na peperwisyo. Restitution. The virtue of restitution is may ugali ka na magbayad kung nangutang ka, na isoli kung kung yung hindi para sa iyo, hindi mo kukunin. Kung meron kang nadihado, meron kang naagrabyado, babayaran mo. Restitution. No? Yung mga taong walang virtue of restitution, naghihintay pa para singlin. No? Hindi kusang nagbabayad. Yan ang example. Virtue of religion. So, religion is under justice. So, you give to God what is due to God. Example, ang minimum requirement is magsimba tayo ng linggo. Dahil we owe God our life. Galing kay God ang ating life. So, magpapasalamat tayo. Papasalamat tayo kay Lord. We worship Him. At least man lang once a week. So, ibigay natin sa Kanya. That is, we acknowledge Him that He is the Creator. So, that is religion. Devotion. Number 6. Ito yung ugali na kung ano yung responsibilidad natin sa Diyos, gawin natin ng tapat. Hindi yung pabagal-bagal. Kung kailangan natin mag-pray sa umaga, pray. Hindi yung magpapatagal-tagalan pa natin. So, by which one has a prompt, meaning prompt, immediate, to do the things pertaining to the service of God. Kasi yan ang ibig sabihin ng devotion. Yung gawin natin ang tungkol sa relasyon natin sa Diyos na may katapatan at kabilisan. Number 7, adjuration, no? Swearing or taking of an oath such as in a court of law. So, marunong kang manumpa. So, ang panunumpa na gawin mo ang isang bagay, no? Gamit ang pangalan ng Diyos ay isang virtue. Yung iba kasi nagnunumpa pero hindi ginagawa. Iyang kasalanan. Pero yung pag ginampanan mo ang iyong panunumpa, that is a virtue of justice. Number 8, piety. Ang piety, ito yung katangian na nirerespeto natin ang ating mga magulang. Anong karapat-dapat na pagrespeto, pagpugay para sa kanila. Number 9, patriotism. So, alam niyo ba na ang patriotism ay isang virtue, no? The love of country, no? Ang ating pagmamahal at pagpugay sa ating bansa. Number 10, observances. Ito yung virtue na gagawin natin ang ating mga responsibilidad sa ating pananampalataya. Ang pagpupunta sa mga prosesyon, sa ating mga prayers, ating mga pagsali sa mga activity ng simbahan. Ito, observances. Ito yung virtue na sumasali ka sa mga responsibility natin sa pananampalataya. Number 11, dulia. Ito yung katangian na marunong kang magrespeto sa mga superior like teacher, principal, policeman, mga officials. Basta superior mo, boss mo, no? Pag meron ka dito, the virtue of dulia,
Marunong kang magrespeto sa mga taong nakakataas sa'yo. Number 12, obedience. Obedience, self-explanatory, no? Ang pagsunod sa mga utos ng nakakataas sa atin. Okay, that is a virtue. The virtue of obedience. Napaka-importante nito. Number 13, diligence. Fulfilling one's duty according to one's state in life. So, ginagawa mo ang iyong trabaho na maingat, pulido. Yan ang diligence. Depende kung ano ang estado mo sa buhay. No? So, kahit walang nakatingin, kung ikaw ay karpentero, minamambuti mo. Ikaw ay doktor, yung pag-opera mo, pag-check up mo, pulido, hindi lang dahil sa pera, diligence. Kahit ano. So, ikaw ay tagagawa ng mga palayok, yun. Lahat parang siniseryoso mo lahat mo ng ginagawa. Number 14, gratitude. Pag meron ka nito, marunong kang magpasalamat. Napansin mo may mga taong binigyan mo pagkain, nagluto ka, niluto mo, tapos pagbigay mo, tapos after bukas tatanungin mo, kumusta? Ano, okay ba yung pagkain? Sagutin ka lang, okay lang. Hindi mo naman sabi na, oy, thank you ha, salamat sa effort, o ano. Sabihin ka lang, okay lang. May mga taong gano'n no, na hindi masyadong appreciative, no? Pero I'm telling you, nasa Bible yan, sa mga taong mapagpasalamat, mas maraming matatanggap. Kasi kahit man lang sinong tao, gusto mo, bibigyan mo pa ba ulit ang taong hindi man lang nakikita, na-appreciate ang efforts mo? Hindi na, di ba? So, may ibang tao, magpapasalamat lang kung gusto nila ang binigay. Kung hindi nila gusto, hindi sila napapasalamat. Hindi, walang pili. Dapat, kahit anong pa, dahil binigyan ka, pasalamat ka. Kasi kahit hindi mo pa gusto yung binigay, mahilig ka magpasalamat, sa susunod na yan, baka gusto mo na yung bibigay sa'yo o mas malaki na at maging mas mahalaga. Ganoon din kay God. No? So that is a virtue, the gratitude. Number 15, just vindication. Ito ay para sa mga taong nasa mga hukom. For example, yung judge, meron siyang, or principal, or parents, meron siyang virtue of just vindication. Marunong siyang magpatupad ng mga parusa sa mga taong nagkasala. Hindi naman labis-labis, hindi naman kulang. Marunong ka magdisiplina. At number 16, truthfulness. The virtue of truthfulness. May ugali ka na gusto mo parate ang sinasabi mo ay totoo. Ayaw mo yung sinosobrahan, kalabisan, fake news. Ayaw mo, parang allergy ka sa mga fake news. Gusto mo, kahit wala pang, hindi ka pa mabubuko, kahit hindi ka pa, gusto mo lang talaga ang pawang katotohanan lang. Ito yung virtue of truthfulness. Number 17, the virtue of friendship. Yung ugali na pwedeng mong kaibiganin. May mga tao na mababait naman, pero parang hindi malalapitan. Mababait naman sana, honest, pero parang hindi friendly. Yung pagiging friendly ay isang virtue. No? Number 18, liberality. Yung other term ng liberality ay generous. Kung ano man meron ka, may sobra kang konti, nasishare mo sa iba. Hindi ka madamot. That is the virtue of generosity, liberality. Number 19, epikeia, the virtue by which one knows the mind of the legislator. So, hindi ka parating by the book. Alam mo yung iniisip ang puso ng Diyos. Or alam mong iniisip ang puso ng boss mo. Example, ito yung rules. Pero pwede mong minsan i-bend ang rules dahil merong mas importante. Example, bawal
For example, bawal lumabas ng bahay, no? Example, or bawal mag-aksaya ng tubig. May example na lang, pangbata na example. Nasusunog, no? Nasusunog ang kusina. Di mag-igib ka ng napakailang timbang-timba na mga tubig para patayin mo yung apoy. So, i-break mo yung rules na pag aaksaya ng tubig para mapatay mo yung ilaw. For example, kailangan mo magsimba. Pero, kailangan mong bandayan ang yung anak dahil may sakit. So, hindi ka magsisimba. Kasi alam mo yung isip ng Diyos na papayag ang Diyos na hindi ka magsimba dahil babantayan mo yung anak mong nagkasakit. So, that is actually excused sa Catechism. So, yan ang sabi ng Epikeya. Pwede mong ma-bend minsan ang rules. Hindi ka gumagawa ng sin. Kasi, hindi tayo allowed kahit venial sin gumawa ng venial sin para lang ang lalabas ang mabuti. No, we are not allowed. So, we're not talking about sin. It's about bending the rules. No? Fortitude. Punta tayo sa pangatlo. Ang fortitude, ito yung tapang. No? Gagawin mo ang mahihirap gagawin mo ang pinag-uutos ng Diyos kahit mahirap. No? Kasi may mga tao na susundin lang nila ang utos ng Diyos kung hindi mahirap. Kung mahirap, babay. Di ba? Sige. Payag ako sa turo ng simbahan about artificial contraception. Pero kung andyan na sila sa sitwasyon, ay hirap pala. Ayoko na. Hindi ko susundin. Yung mga ganon, no? Tatalikuran na ang kautusan ng Diyos. So, ang ibig sabihin ng fortitude, yung pagiging matatag, no, in difficulties, at magiging matatag sa pag-resist ng mga temptation, mga tukso, mga obstacle sa buhay. So, ito yung virtue na meron yung mga martyr na pinupugutan na sila ng ulo, tinotorture na sila, steadfast pa rin sila na hindi nila ipinagkakaila si Kristo. Ito yung virtue of fortitude. We always pray for that. Nahingin natin to. No? Handa kang mamatay para sa kay Kristo. So, under fortitude, number 1, magnanimity. Ibig sabihin nito, pag may ugali kang ganito, willing kang gumawa ng mga malalaking bagay. Virtue by which seeks excellence in things, especially great things. Gaya nila ni St. John of Arc, ng mga magnanimity, yung mga mahihirap gawin. Number 2, magnificence. Ito yung yung ugali na ginagamit mo yung iyong kayamanan ginagamit mo para sa gawain, para sa Diyos, no? Sa mga malalaking bagay. Ito yung magnificence, by which one uses his wealth to do great things. So, mayroong gamit ang ating mga kayamanan. Ito ay to do great things for God. Number 3, patience. Ibig sabihin nito, ito yung ugali na kahit ikaw ay naghihirap, kaharap mo mga nakakairitang mga tao, nakakagalit, na-maintain mo pa rin ang iyong composure. Hindi nakikita sa iyo ang pagiging masungit o nagagalit o na irita. So, composure mo andyan pa rin. Yan ang patience. Perseverance, the virtue of perseverance. Yung nananatili ka hanggang katapusan. Hindi ka titigil, hindi ka mag-quit in the middle.
Sabi ni Jesus, those who persevere until the end will be saved. So, kahit mahirap na bagay, nagawa patuloy pa rin, no? Hanggang sa huli. Longanimity. Ang ibig sabihin to, parang pare-pareho lang siya sa perseverance. Ito ay patuloy mo yung ginagawa dahil hinihintay mo ang reward sa katapusan. Na? You are awaiting the beatitudes. So, para to siyang magpinsan ng hope. No? Number 6, mortification. Willing kang maka-experience ng mga paghihirap, di ka nais-nais na mga experience, mga pagsakripisyo para disiplinahin ang laman mo. Ang mga mortify. Papatayin mo ang iyong mga kamunduhan, no? Ang mga tulak at hatak ng iyong laman. Yun. Temperance. Okay, yun. Punta na tayo sa temperance. Yung temperance, sa madaling salita, ito yung ugali na nakokontrol mo ang iyong mga appetites. No? Ang gaya ng sinabi natin, mortification, magkadugtong sa temperance. Marunong kang mag-control. Hindi yung pinapabayaan mo lang kung ano yung gana ng iyong mga laman. No? The virtue to moderate pleasures of touch. So, Catechism of the Catholic Church defines temperance as the virtue na ma-moderate natin. Hindi tayo nakokontrol ng ating gana, hindi yung intellect natin ang nagko-control. Marunong tayo mag-balance sa paggamit ng mga created goods. No? Meron tayong mastery. Tayo yung master, hindi tayong minamaster ng ating laman. Number 1, shame. Importante itong virtue of shame. Kasi yung mga taong walang hiya, wala na. Kain lang ng kain na parang baboy. Immorality dito, immorality doon, wala nang hiya. Kaya shame is yung hindi yung sobra-sobrang shame. Shame is a virtue. Number 2, honestia. No? Kahit walang nakatingin, may integrity ka, hindi ka nang dadaya, hindi ka nang gugulang. Okay? Meron kang integrity. Hindi ka nagpapalusot, hindi ka nagko-corrupt. Honestia. Temperance. Kahit ang sarap ng gawin, hindi mo pa rin ginagawa. Number 3, abstinence. Marunong kang umiwas sa mga klase ng pagkain. For example, hindi ka pwedeng kumain ng baboy sa Biyernes. Hindi mo ginagawa. Marunong kang mag-control. Hindi yung, next time na lang. Hindi ka pwedeng kumain ng chocolate dahil ganito. Hindi ka pwedeng kumain ng mga matataas sa uric acid. Yung ganun. Meron kang control sa pag-iwas ng iba't ibang klaseng pagkain. Number 4, fasting. Pag meron ka nito, marunong kang mag-fast. Sabihin mo, ngayong araw hindi ako kakain. O kung kakain man ako, konti lang. So, yeah. It is a virtue. No? You ask for it. You pray for it. Number 5, sobriety. Meron kang control sa pag-inom ng alcohol. Hindi pwedeng naglalasing ka. So, meron kang limit. Number 6, continence. Meaning ibig sabihin, kahit ano pa ang hatak ng mga yung laman, gusto mong kumain, gusto mong iminom, o gusto mong mag-enjoy, meron kang control. Hindi mo pinapayagan na sila ang mag-dominate. Chastity. Ito yung virtue na iniiwasan mo ang mga bagay na iyong ma-disobey ang commandment number 6. What is commandment number 6? Thou shalt not commit adultery. So, ibig sabihin mga sexual sins. Ang iyong katawan, the theology of the body,
No, alam mo ang the sexual power ay para lang sa sacrament of marriage. Oh. So ginagamit mo, nakokontrol mo ang iyong sexual urge, sexual na mga pangangailangan, nakokontrol mo. Kasi alam mo kung para saan ito. Ito ay bigay ng Diyos sa atin para lumikha ng mga nilalang. Okay? At ito ay pangangalagaan lamang, magagamit lamang sa loob ng sakramento ng pag-aasawa. Chastity. Virginity. Ang katangian na kahit sa isipan natin, pure. Hindi tayo pumapayag na makapag-isip ng mga sexual na mga bagay na salungat sa kautusan ng Diyos. Continence. Ganun pa rin. No? Pinipigilan mo ang sarili mo para maiwasan ang paglabag ng kautusan tungkol sa mga 6 commandment. Number 10, clemency. Meaning ng clemency, kahit ikaw ay ginawa ng inhustisya, sinaktan ka o marunong ka mag-control ng iyong galit. No? Pag ikaw ay naagrabyado or ikaw ay nagdisiplina, nakokontrol mo yung galit at hindi kalabisan ang binibigay mong hustisya. Meekness. Moderation of the delight of vindication. Number 11, modesty proper. Ito yung mga pag-iingat ng ating mga salita, mga gawa, no? Ang mga pananamit, lahat ng mga bagay na pag-iingat, no? Para hindi natin madala sa maakay sa pagpapakasala ang ating kapwa tungkol sa mga sexual na bagay. So maingat tayo sa ating salita na hindi tayo ng mga green jokes, sa ating mga kilos na nagbibigay ng meaning na mga nadadala sila sa pagpapakasala, lalo na sa ating mga damit. No? Modesty. Number 12, humility. Virtue of humility, na hindi tayo parating nag-iisip na ilalagay sa mataas ang ating sarili. Parati tayong nakaangkla sa katotohanan na tayo ay nilikha lamang at sa ating sarili wala tayong nagagawa kung wala ang Diyos. At itong lahat ay bigay lang sa atin, pinahiram lang sa atin, at hindi ito sa atin. Wala tayong kabutihan sa atin mismo, lahat ng kabutihan galing sa Diyos. So nakaangkla tayo parati sa katotohanan. And hindi natin ilalagay sa taas ang ating sarili. Eutrapelia. Yung pag nag-enjoy ka, pwede naman tayo mag-enjoy. Recreation, manonood ng TV, mag-games, kung ano dyan. Marunong ka mag-control na hindi kalabisan. Eutrapelia. Number 4, sportsmanship. Sa iyong sports, marunong ka rin mag-handle ng sports na hindi rin kalabisan. At may limit ang sports. Yung eutrapelia, recreation. Yung sports, kahit sports, dapat may limit. Hindi pwedeng kalabisan ng sports. Sobrang ang utak mo puro na ng basketball, puro ng triathlon, kung ano man dyan. Number 15, decorum. Marunong kang bumagay sa sitwasyon. Pananamit mo, pananalita mo, kung nasa loob ka ng for example, party, alam mo kung anong proper na attitude, proper behavior. Hindi yung sabihin mo, dahil ganito ako, so kahit nasa loob ka pa ng may meeting, salita ka ng salita, wala kang decorum. Sa loob ka ng misa, dapat may proper decorum. Sa loob ka ng korte. So yung pag mayroon kang decorum, marunong kang bumagay ng iyong mga kilos at pananalita na nababagay
sa lugar, sitwasyon. Number 16, silence. Marunong kang tumahimik. Hindi ka nagsasalita kung hindi kinakailangan at hindi ka naman kinakausap. May ibang mga tao na kahit hindi kinakausap, salita ng salita para lang makapagsalita. At hindi lang to pagiging tahimik ng iyong bibig, kundi kahit ang isipan mo, kaya mong kontrolin. Hindi lang yung bibig mo nakokontrol mo, kahit yung isipan mo nakokontrol mo sa kung anong iniisip mo. Naaakay mo siya patungo sa Diyos at hindi mo siya hinahayaan kung anong takbo ng isip mo, nakadaming mga intriga, problema, hindi nakokontrol mo. Nasa silent mo ang iyong isipan. Number 17, studiosity. Ito ay isang virtue. Yung pagiging mahilig mag-aral, virtue yan. No? Pwede mo hingin sa Diyos, no? Na you seek knowledge, mahilig mag-aral, masipag mag-aral. Pero dapat according sa state of life mo. So kung ikaw ay hindi naman pwedeng kalabisan ng pag-aaral din, may limit din. Hindi pwedeng housewife ka, pabayaan mo na lang yung mga anak mong walang gatas kasi nag-aaral ka. No, state of life mo to be a housewife, gampanan mo. Kung anong kailangan mong knowledge sa pagiging housewife, sa pagiging mother, yun lang ang pag-aaralan mo. Pwedeng mag-aral ka ng ibang bagay pero huwag kalabisan. So kaya sinabi, according to one's state in life. Maraming knowledge mga kapatid, pero hindi mo pwedeng pag-aralan lahat. Dapat mamimili lang tayo. Number 18, simplicity. Ito yung virtue na kahit meron ka pa, marunong kang mag-control. Kahit kaya mo pang bilhin yan, marunong kang mag-control sa mga bagay na bibilhin mo na hindi extravagance. Hindi ibig sabihin na meron ka, lahat kaya mong bilhin mo. Hindi. Mag-limit ka kasi ang purpose ng iyong wealth na itinalaga sa'yo to distribute it to the needy. Para to share it. Hindi yan sa'yo. Steward lang tayo. So, hanggang doon lang. Those are the 54 moral virtues and the 3 theological virtues. Okay, I hope hindi masyado mabilis. So, sino mag-volunteer ng closing prayer? Sis Josie, you want to do the closing prayer? Sis Josie. Hello? Sis Joanne? Sis Joanne? Wala. Naririnig kaya ako nila? Ate Ging, are you there? Lahat. Ask to unmute. Yes, Ate I can Ging. hear you. Okay, ikaw na mag-open closing prayer, Ate Ging. Okay. Let's put ourselves in the presence of the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this opportunity to learn about our faith, to strengthen our faith. May we continue constantly to seek enlightenment of all things regarding our faith. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Dan. Good evening. Thank you, Tiging. Everybody. Good evening, Sis Joanne, Sis Josie, Brother Ray. Bye-bye. Thank you sa pagtsatsaga. Hindi ako naka-live ngayon sa Facebook, so dito lang tayo sa Zoom. Bye. God bless.